Welcome back mga ka-Johnny, magandang gabi sa inyo lahat at ito po ang inyong lingkod, Janitor TV at hindi po tayo gagawa ng video about sa online lending apps ngayon mga ka-Johnny. Ito medyo ibang-iba to sa mga gagawin ko. May aaminin ako sa inyo ngayon mga ka-Johnny. Ito ko bilang si janitor na si ka-Johnny nyo. Talagang ako aaminin ko sa inyo mga ka-Johnny kung bakit hindi ko masyadong kino-comment na magpunta tayo na mas filing dun kay Senator Rapi Tulfo mga ka-Johnny, no? Unang-una mga ka-Johnny, aaminin ko, I'm a diehard fan of Mr. Senator Rapi Tulfo. Noon, 2015, 15 ba or 16, basta kalagitnaan, mga papasok na sa 2016 yun, patapos na kasi ng December, ng 2015 yung time na andito ulit ako sa Valenzuela dahil tumira ako sa Cavite ng matagal din, ilang buwan nun. Then, nasa junk shop akong tatrabaho, talagang halos araw-araw, kada balita sa hapon, nanonood ako ng Wanted sa radyo pa yon mga ka-Johnny, kasama pa ni Senator noon, si Nina Taduran, di ba? Legit na avid fan dahil alam ko pa kung sino yung dati niyang partner, si Nina Taduran na tumakbong kongresista nung time na yon. Tapos si Senator Rapi ayaw nga niya tumakbo dahil nga ang sabi niya is magulo ang politika, ayaw rin niya pasukin niya dahil nga magugulo lang daw yung sistema niya sa buhay o kung ano man yung dahilan niya. Pero ngayon talagang asin araw-araw niyang binabagit yung kada magkakaroon ng eleksyon ng mga ka-Johnny. Kaya nga nagulat ako, tumakbo siyang bigla. At yun ang dahilan din isa sa mga dahilan kung ba't di ko siya binoto talaga. Dahil sabi niya hindi siya tatakbo, pero ngayon tumakbo siya, naging number 3 pa nga sa Senado, sa botohan. So yun mga ka-Johnny, bakit nga ba ako hindi na ngayon avid fan or tagahanga? Kaya nga sabi ko sa inyo mga ka-Johnny, hindi ko sinasabi sa inyo na mas filing tayo, pumunta tayo kay Senator Rapi Tulfo. Kay Ben Tulfo wala akong against sa kanya kasi tumutulong talaga siya sa mga online lending victims, mga OLA victims mga ka-Johnny. Nakita niyo naman ng mga nakaraan, di ba? Nagpapa-read pa nga siya, bibigay pa siya ng reward si Ben Tulfo. Wala tayong against doon, pero wala rin naman ako against kay Senator. Pero ito naging dahilan, ito criticism lang to mga ka-Johnny, hindi to bashing ha. Kasi ang karamihan sa Pilipino pag naging against ka, mayroon kang sinabing hindi lang nila nagustuhan, kahit wala namang pang-aalipusta o pang-provoke na ginagawa, iba na yung tingin basta nagiging parang against ka. Hindi naman against mga ka-Johnny, nagiging kritisismo lang. Kumbaga nakikita mo kasi mga bagay na hindi na maganda, hindi na nakakaganda sa ating kaisipan, sa ating pagkatao. Yung mga nakikita natin sa mga ginagawa niya mga ka-Johnny, no? Yung lalo na sa Senado ngayon, na actually para sa akin, no? Mga ka-Johnny, masyado nang marami akong nakitang hindi maganda doon sa mga programa niya na yon mga ka-Johnny, doon sa Rapi Tulfo in Action. Unang-una kung naalala nyo yung 2020 ba nangyaring foreigner na merong girlfriend na Pilipina, di ba? Yung tinawag niyang reyna ng mga gold digger or scammer dito sa Pilipinas. Yung alam niyo na, yung kinitil niya sariling buhay dahil sa pangyayaring yun. Tapos yung foreigner naman, ang nais lang talaga niya is makausap lang yung babae, yung Pilipina. Hindi naman niya naakalain na gano'n yung mangyayari dahil sa publicity, sa pagkapahiya doon sa programa. And then the teacher, hindi porket sinasabi ko ito yung nakaraan niya mga ka-Johnny, lahat yung mali na para sinasabi ko sa inyo, hindi ako naging against sa kanya sa pagtulong. Sinasabi ko lang, kinikriticize ko lang yung mga mali dahil nga nakita ko na hindi na maganda yung programa na pinapanood ko. Nag-iiba na rin yung kaisipan ko, parang hindi na ako nasasiyahan dahil parang napaka-toxic na nung programa. Tapos yung sundalo na matay doon sa digmaan, doon sa Mindanao, na tinawag niyang, yung duwag, kung ano-ano man, di ba? Tapos kung paano niya pagsalitaan yung mga government officials, kung naalala niyo si Colonel Pastor, di ba? Pastor ba yun yung sa Las Piñas, di ba? Kung tinawag niyang weak leader, hindi tamang maging leader ng isang hepe o maging isang hepe ng kapulisan, mga ka-Johnny. Ganun siya magsalita. Hindi niya na iniisip yung narating ng tao. Narating ng tao yan dahil sa sarili niyang pagsisikap at saka sa sarili niyang karunungan, kaalaman. At ganun siya, iba parang hindi ko magets yung niya. Pero dati talagang araw-araw pa nga ako nanood, lalo na yung Solian ng Bayan, paborito ko yung mga ka-Johnny. Pero ngayon, talagang pag pinanood mo yung mga videos niya, yung mga content niya sa Wanted sa radyo, yung sa Rapi Tulfo in Action ngayon mga ka-Johnny, di ba? Pamakyat pa lang makikita nyo na kung gaano ka, hindi ko masabi, medyo talagang
Kasi yung mga title niya pang tabloid eh, na ako naalala niyo. Tama nga si MUG Malasakit channel. So, sa kanya ko napanood, doon ko lang na-realize na tama yung mga pamagat na sinasabi niya, parang sa tabloid. Yung mga tik-tik nung araw, yung remate, yung mga sagad, yung toro. Kung naalala niyo yung mga kadyanis sa tabing mga bangketa, ganoon yung mga pamagat na si Mrs. nakitang ni Lollipop sa video si Kabit, mga ganun. Mga set ng ganun, di ba mga kadyani? Parang magkakaroon ng green-minded ka sa mga pamagat nila, mga kadyani. Lalo-lalo na sa mga tabloids. So, ang sikat doon, si Eric Seviera. Yung mga kadyani, mga pamagat no, kakaiba talaga. Talagang out of this world na, fantasies na, alam niyo yung ibig sabihin na, yung fantasies na ibang fantasies. So, yun mga kadyani, kaya sabi ko, napansin ko, parang nag-iba yung datingan nung, mga palabas ni Senator Rapi Tulfo. Kasi noon, mga kadyani, kung bakit ako lagi nanonood sa kanya, dahil sa mga manggagawa na malapit, talagang halos araw-araw mga manggagawa na humihingi ng tulong dahil nga sa naabuso sila ng kanilang mga employer, yung mga gwardiya, yung mga kasambahay noon na tinutulungan niya, mga kadyani, talagang yun ang laging lumalapit. Then nagulat na lang ako na naging parang barangay, yung parang yung mga sumbong sa barangay na lang, yung mga away kapitbahay, away ng kabit, mga pamilya na nag-aaway-away dahil sa mga kasalanan ng isang kapatid, ituturo doon sa isa. Parang yung sumbatan. Yung hindi maganda yan para sa mga nanonood, tulad ng mga bata na siyempre access sa social media yung mga bata. Ngayon, kahit di mo buksan yung TV, pag nabuksan naman yung cellphone, nakikita nila yung mga hindi magandang panoorin doon. Tutusin dapat, hindi to basta-basta pinapalabas sa sa TV na gano'n. Kasi nga, may mga salitaron o kaya may mga action doon na hindi magandang ipanood sa mga bata, mga kadyani. Ito, tandaan nyo, criticism lang to, opinion ko to sa sarili kung bakit naging hindi na ako fan ni Rapi Tulfo, si Senator. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung mga ginagawa niya ngayon is kung bakit marami nang bumabati ko sa kanya. Kaya hindi ko rin naman sinasabi to na maglapit tayo. Dahil yung sa mga scam, yung mga OLA scam, yung mga iba't ibang uri ng scam, ang alam ko talaga hindi siya tumatanggap o sila yung mga staff niya ng mga reklamo about sa scamming. Kaya nga nakita niyo si Super DM, kung naalala niyo nakarang this week lang, di ba? Na nung nagpunta nga siya, galing pa siya ng Masbate para lang humingi ng tulong at sanay sa kululuhan siya ni Senator Rapi Tulfo para magkaroon siya ng justice doon sa nakuhang pera sa kanya. Pero hindi niya nakausap, di man lang niya na man lang na ireklamo dahil ang katwiran daw ng staff ng Rapi Tulfo in action is pag-scam daw ayaw nilang tanggapin dahil kasalanan naman daw ng mga biktima rin dahil nagpauto o nagpaloko doon sa mga scammer na yan. So yun mga kadyani, pero nagtaka rin ako ron. Isa pa yun sa mga pinopoint ko ngayon kung bakit ayaw niya ng scam, pero yung nangyari kay Excel, yung investment scam, is tinanggap niya. Di ba mga kadyani, tinanggap niya sa RTIA. And then, medyo labuan din ako sa kanya. Ang sabi naman niya, nung viral yung investment scam na yan, is sa ngayon November, matatapos na yung November, hindi pa rin nahihiring yung sinasabi niyang pangako na tutuparin niya, tutulungan niya mga biktima ng investment scam na nangyari doon sa kay Excel. So yun mga kadyani, medyo baka maglaylo tayo ng konti sa OLA. Hindi kasi mga kadyani, meron mga nagtatanong pa rin naman sa akin, pero sabi sa inyo, yung mga OLA victims, tutulungan pa rin natin yan. Ito, magiging opinion ko lang, gusto ko lang maglabas dahil talagang nung nakarang ko pa iniisip ito na gumawa ng ganitong klase ng video para sa reaction videos ko lang para hindi naman tayo medyo nagiging paulit-ulit kasi iba. Gusto ko kasi yung pag magtanong sa akin yung iba namang tanong tungkol sa online lending, yung kakaiba para sa akin na sagutin para medyo napapaisip ako, bagong bagong modus ng mga online lending kasi yung iba paulit-ulit yung tanong yung pupunta pa rito, magkakaso ba yun kasi medyo baguhin ko kaya ng kaunti yung ating Pero hindi ako hindi magsasalita ng hindi maganda. Kung kaya ko sabihin ng formal at maayos, yung mga gusto ko sabihin ng yung criticism ko is formal way, hindi yung may sasalitain tayo hindi maganda. Kasi nga, criticism lang kasi pagka nagsalita ka na hindi maganda at against doon sa tao, yung parang may insulting ka na, magiging mahirap na yun para sa isang tao. Kung parang, tama lang yung sabihin mo yung gusto mong sabihin, pero in the right way at in good faith para lang
maisabi mo yung gusto mong sabihin doon sa mga nakikita mo at sa mga gusto mong reactionan ng mga videos mga ka-Jani. So yun, ito ang inyong lingkod, Ka Janitor TV, at ito yung reaction videos ko ngayon sa gabing ito mga ka-Jani.